That. You ready? Reach in the pocket. Put it in your pocket. Stop! 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 Mga bandang alas 8:45 ng gabi, buwan ng Hunyo taong 2014 sa Anderson. Sa estado ng Indiana, mga pulis ng Madison County, nakipagtulungan sa opisina ng sheriff ng Marion County, dumating sa kalyeng 1600 Ginso Street, upang isagawa ang pag-aresto kay Luther Harrison, 44 na taong gulang, dahil sa ilegal na pag-iingat ng baril habang nasa probation. 3 pulis ang lumapit sa bahay, 1 tao ang kumatok, ngunit walang sumagot, habang naghihintay ng tugon. Ang mga pulis, si Mason Bryson din ay nakakita ng bakas ng sospek sa damuhan. At napansin si Harrison na nagtatago sa isang Chevrolet puti, modelo taong 2012. Get in the car over here. Show me your hands. Show me your hands. Why? This is him, Burkhart. Is this him? Yeah. Put your hands up. It's on the wheel. Put your hands out the door. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan, inutos ng pulis kay Harrison na bumaba sa sasakyan. Put the phone down. Unlock the car. Unlock the car. Unlock the car. Ngunit nakaupo lamang si Harrison sa loob, walang reaksyon. At sumagot ng pamilyar na tanong. Ano bang ginawa ko? Bakit niyo ako aarestuhin? Patuloy siyang tumawag sa telepono at binaliwala ang utos ng pulis. Unlock the car. Put your hands up! You're going to get your hand out of your pocket! Get your hand out of your pocket! You have a warrant. You're going to jail. Si Mason, ang nag-iisang bumaril sa insidenteng ito, ay nakabantay. Get out of the car, now! Now! Do it now! You're going to know you can call her when you get out. Kahit malino na ipinaliwanag ng pulis ang warrant, tinutulan pa rin ni Harrison ang pagbaba sa kotse. Kaya lalo pang tumindi ang sitwasyon. Nang hindi mabuksan ang pinto, nagpa siya ang pulis na pilitin. May isang bumasag ng salamin. Isa ang humila kay Harrison palabas habang si Mason ay nakasuporta. Mason, you got him? Cover him? If you don't break it, I'll pull him out. Ready? That. You ready? Reach in the pocket. Put it in your pocket. Stop! 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 Sa slow motion na kuha, makikitang nang mabasag ang salamin. Bumunot si Harrison ng baril mula sa bulsa. Kaya napilitang magpaputok agad ang pulis ayon sa regulasyon. Ito ang anggulo mula sa bodycam ni Mason. Bad crossfire. He's reaching in the pocket. Get out of your pocket! Stop! Shots fired, 2037, additional units, signal 100, signal 100, Pagkatapos ng bumagsak si Harrison, agad siyang hinaila palabas ng sasakyan upang bigyan ng first aid. Ngunit sa kasamaang palad, namatay si Harrison bago dumating ang mga medikal na tauhan. Ayon sa forensic report, 10 putok ang pinakawalan ni Mason. 7 rito ang tumama, at ilan dito ay sa mga vital na bahagi. Natuklasan din sa investigasyon sa loob ng sasakyan ni Harrison. May isang 9mm semi-automatic na baril na may 5 bala. Isang kahon ng bala at isang kutsilyo. Ngunit ang ebidensya sa lugar ay nagpakita na hindi nakapagpaputok si Harrison ng kahit isang bala. Ayon sa record, matagal nang may kasaysayan ng krimen si Harrison. Domestic violence, sexual assault, at sinadyang pananakit. Paglabag sa restraining order at ilegal na pag-iingat ng baril. Noong Marso taong 2023 siya ay hinatulan ng 1 taong probation at 180 araw ng house arrest dahil sa maraming kaso. Gayunpaman, pagkatapos ng pamamaril, nagpahayag ng pagkadismaya ang pamilya at mga kaibigan ni Harrison. Sinabing kulang sa epektibong komunikasyon ng mga pulis. Ang oras mula sa simula ng pakikipag-usap hanggang pumutok ang baril ay tumagal lamang ng 70 segundo. Sabi ng kamag-anak ni Harrison habang umiiyak. I just want to know what happened to my brother and why. You know, we just don't know anything.
And we're just stuck. We're just stuck. Why didn't they knock on the door? Why did they go that. straight to the car and not knock on my mother's door? They lied and said you know, they did. because any other time they would go to the house. Yeah, Why that's did what they they go did. directly to the car? I'm confused about that part. Si Mason ay nagsilbi lamang ng 4 na taon sa Madison County Police. Ngunit itinuturing na may malawak na karanasan sa field. Ayon sa hepe ng pulisya, ang kanyang ginawa ay nagligtas sa sarili at sa kanyang 2 kasama. Pagkatapos ng insidente, si Mason ay inilipat sa administrative leave na may sahod. Noong 11 ng Hunyo, 10 araw makalipas, itinakda ng tagayusig na makatwiran ng nakamamatay na pamamaril. At walang kasong kriminal na isasampa. Why are you doing this to me? Get out of the car, man. I'm not doing nothing wrong. Get out of the car, Kenny. Mga bandang alas 8:30 ng gabi, Huwebes 8 ng Pebrero, taong 2014. Sa kalyeng 4,900. Sevierville, Maryville, Bang, Tennessee. Nagkaroon ng matinding insidente ng pamamaril na kinasangkutan ng pulis. 2 deputy sheriff, isa ang napatay. At isa ang sugatan. Habang nagpapatrol, si Deputy Shelby, 22 taong gulang, nakakita ng isang SUV na lumihis ng linya at pinahinto ito. Alright, my friend. Now that we're out of the way there. That's alright. My name's Shelby. I work for the Lincoln County Sheriff's Office. I stopped you not because you were all over the road. I'm sorry, I didn't notice it. I just put my hair up. Putting your hair up? Yeah. Okay. Have you had anything to drink or anything? Oh, hell no. Okay. Ang driver ay nakilalang si Kenneth DeHart, 42 taong gulang. Nararamdaman ni Shelby na may kakaiba sa loob ng sasakyan. Isang matapang na amoy na parang marijuana. Ngunit sinabi ni Kenneth na kakagaling lang sa pagkukumpuni ng bahay at tinatawagan ang anak. At ipinakita pa ang call log kay Shelby. Nag-iingat si Shelby at agad na tumawag ng backup. Hey, so car smells like weed, and he was in the opposite lane on Sevierville Road. Pretty sure I got a DUI, but I think it's weed. I don't think it's alcohol. Hindi nagtagal, dumating si Deputy McCowan upang tumulong. Hinihiling ng 2 pulis kay Kenneth na bumaba ng kotse. Ngunit tumanggi siya. Kaya nagbabala silang hihilahin siya palabas at dadalhin sa kulungan. So here's what's gonna happen if you don't step out of the car. We're gonna have to drag you out of the car, and then you're gonna go to jail. So you can either step out of the car, or I can pull you out of the car. You can step out the car, or I'm pulling you out of the car. Sa proseso ng pagpuwersa, gumamit ng taser ang mga pulis. At ang pagtatalo ay nauwi sa kaguluhan. You can't do that. You can't do that. You can't do this, man. You can't do this. Get your hands off of me, man. Please. Please get your hands off of me, please. Please. Get out of the car. I'm asking you to please stop. Get out of the car now. I'm not doing nothing wrong. Please. Get out of the car, Kenny. Go ahead, get him. Out of the car. Get out of the car. Forward. Get out of the car! Do nothing. Get out of here and do nothing. Get that seatbelt on. Please don't do this to me. You're about to get it again. Please. Please. Please stop. Let me talk to my man. Sa huli, biglang isinara ni Kenneth ang pinto at bumunot ng baril, pinaputokan ng 2 pulis. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Tinanggal ang taser at nagpaputok pa ng isa kay McCowan, na nakahandusay sa lupa. Nasugatan si Shelby sa binti, at agad na bumunot ng baril at gumanti. Ngunit nakatakas pa rin si Kenneth sa pinangyarihan. Sa huli, si Deputy McCowan ay nasawi, at si Shelby ay malubhang nasugatan. Ngunit maswerte at hindi naligay sa panganib ang buhay niya. Nakalabas siya ng ospital at kasalukuyang nagpapagaling sa bahay. Tapos ang 5 araw ng pagtakas, noong 13 ng Pebrero nahuli si Kenneth. At nakilalang isa siyang paulit-ulit na marahas na kriminal. Haharapin niya ang kabuuang 26 na kaso, na naipon sa loob ng 25 taon.
Ang kaso ngayon ay naganap sa estado ng Michigan. Lungsod ng Dearborn, timog silangan ng Cleveland. Ika-18 ng Desyembre taong 2022. Ang Dearborn Police Department ay inatake ng armadong tao. Ang sospek ay kinilalang si Ali Noji, 33 taong gulang, isang barbero sa lugar. Bandang 3:20 ng hapon, bumalik si Ali sa barberia kung saan siya nagtrabaho. Mula sa reception counter ay kinuha niya ang isang baril. Isinuksok sa sinturon at umalis sakay ng kotse. Noong araw na iyon ay ginaganap din ang pamimigay ng mga laruan na proyekto ng komunidad at mga pulisya para maipamahagi ang regalo sa mga bata sa ampunan ngayong Pasko. Eksaktong 3:30 ng hapon, dumating si Ali sa gate ng presinto at pumasok sa lobby. Habang nasa gitna ng lobby, bigla niyang binunot ang baril at tinutok sa front desk. Ngunit na-stock ang bala, agad niyang tinanggal ang magazine at nilagyan muli. Sa sandaling iyon, tumindig agad ang pulis sa desk. Sumugod at nagpaputok para kontrolin siya. Sa CCTV footage, makikitang naganap ang kaguluhan sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, itinakda ang tactical team para lapitan at arestuhin si Ali. Agad ding isinagawa ang emergency aid. Pagdating ng mga paramedic si Ali, ay dinala sa ospital, ngunit namatay matapos mabaigo ang resuscitation. Sa lugar ng insidente, nakumpiska ng pulis ang isang 9mm handgun na may natirang isang bala at hindi naka-off ang safety lock. Agad matapos ang insidente, nagdaos ng press conference ang pulisya upang ailahad ang buong pangyayari. Ito na ang ikatlong pagkakataon sa kasaysayan. Ay inatake ng armadong tao ang lobby ng presinto. Noong 2012, isang lalaking itim ang may hawak na baril. Nagpaputok ng walang direksyon sa reception area ng presinto. At siya ay napatay kalaunan. Matapos ang insidenteng iyon, idagdag ang protective glass sa reception area. Noong 2018, 2 sibilyan ang pumasok na may dalang armas at kamera. At nag-livestream ng kanilang pagpasok sa lobby ng presinto. Bilang protesta matapos silang mainto ng 1 oras sa kalsada. Ang walang malinaw na dahilan. Ngunit sa totoo, ilegal ang kanilang pagkakapark, na nagdulot ng matinding pagsisikip ng trapiko. Pagdating nila sa presinto agad na tumugon ang duty force. Put that on the ground! Put it on the ground! Put it on the ground! Put it on the ground now! Put that rifle on the ground! Take it off your neck! I will take it. I'm unarmed. Take it off your neck! I have a camera. Off your neck! What the hell's the matter with you? We all calm down? Put it down! Hai người có vũ trang làm theo yêu cầu, bỏ súng xuống. Sau một hồi cãi vã, họ bị bắt giữ. What the fuck is the matter with you? Do I have a gun, dickweed? Stop pointing your fuck you. My tax dollars pay yours. Give me my fucking camera. Sa huli, idineklara ng lokal na korte na sila ay nagkasala sa ilegal na pagdadala ng mabibigat na armas, paglabag sa Second Amendment at hinatulang 9 na buwan sa kulungan. Ika-18 ng Desyembre taong 2022, muling inatake ni Ali Noji ang presintong ito sa ikatlong pagkakataon. Sa loob ng ilang segundo, nagpaputok ng 17 bala ang mga duty officer, sa loob lamang ng 4 na segundo upang pabagsakin si Ali. Ang pamilya ni Ali Noji ay nagsampa ng kaso laban sa lungsod at mga pulis na sangkot sa pamamaril. Humihingi ng $10 million na danyos para sa kanyang pagkamatay. Ayon sa demanda, si Noji ay habang buhay na residente ng Dearborn, na dating isang barbero, kakasal lamang at malapit ng maging ama. Siya rin ay may kasaysayan ng mental health issues na naitala. Naniniwala ang pamilya na sa pagkakaroon ng bulletproof glass, hindi kailangang barilin agad ng pulis si Ali. At ang ginawa ay isang anyo ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Ngunit noong ika-16 ng Mayo taong 2023, opisyal na ibinasura ng Dallas Wayne County Prosecutor ang kaso. Ayon sa conclusion, ang salamin sa lobby ng reception area ay hindi kayang tiisin ng paulit-ulit na tama mula sa 9mm handgun. Kaya ang pagpapaputok ng pulis upang alisin ang banta ay itinuring na legal at ayon sa regulasyon. Sige, magkita tayo muli sa susunod na episode. Maraming salamat sa panonood. Please like at follow para sa mas maraming update.